Bali ito sis, no? Bali yung alternative ah nung ano nga ba to? Ano ba yung file na yan? Check ko lang ha, yung sa Microsoft Office na KMS, wala akong alam na iba na alternative kasi isa lang, wala na akong ibang ginagamit kundi yun lang. Pero kung gusto mo siyang i-download uli, o halimbawa nawala yung pan-download mo na yon, ang gawin mo na lang is i-download mo na lang sa site uli yung mismong Microsoft Office na 2016. Kasi ito lang ginagamit ko. Hindi ko pa natatry yung 2006-17 pataas na kahit ano. Kasi hindi ko alam kung ano yung difference. Hindi naman ako masyadong bihasa dun sa ano. Kasi lahat ng kailangan ko nandito na sa 2016. Pero, kung i-download mo siya, ilalagay ko yung link, isesend ko sa yung link kasama nitong video, no. So, bali itong open mo na link, dalawa to, no. So, itong QBTorrent, isesend ko rin. So ito, da-download mo siya. So, kung gusto mo naman hindi siya i-download, yan, search mo na lang siya, QBTorrent. Ito lang naman yun sa unahan. Tapos, click mo lang itong download, no. Tapos, itong download na QBTorrent 5.2. Tapos, ito, no. So, open natin, ano. Kunyari, wala pa ako, no. So, ganyan. So, kunyari, na-download ko na siya. Ang gagawin ko is, install ko lang siya. So, click ko lang itong download, tapos install mo siya, no. So, after na-install mo na siya, ang gagawin naman natin is, kunyari, tapos na install. Open mo naman tong website na, ito, 1337X. Yung sesend ko rin sa yung link. So, ito yung pangalan nun. Ito yun. Yan. So, kung sakali na parang, sesend ko sa yung link, kiklik mo lang tong magnet download, Itong magnet download. So, pag kinlik ko tong magnet download, mag-o-open na yan sa QBTorrent, yung in-open natin na torrent kanina. Tapos, i-okay mo lang. So, dito sa kasama na niya yung, kung titignan mo dito, hindi, nasa loob kasi yun eh. Ang alam ko, nasa loob yun, dito sa loob. So, okay natin. Ayan. Pagka yung natapos na siya mag-download, ito katulad nito, estimated time is 1 hour. Mabilis lang yan, hindi lang 1 hour yan, baka mga wala pang 15 minutes siguro to kung sakali na i-download ko, pero yun lang yun. So pagka na-download mo na siya, ganito lalabas sa kanya, no? Nasaan yung warehouse ko, so parang ganito lalabas sa kanya, 2016, may kasama na yun dito. So pagkalabas niya, etong KMS Auto, ang suggest ko sa iyo is i-right click mo siya, tapos i-archive mo siya. Bakit mo siya i-archive? Kasi pagka hindi mo siya in-archive, hindi mo siya ginawang ganito, is nade-detect siya na parang virus. Sasabihin ng Windows sa'yo virus siya, pero ang totoo, oo naman, tama, virus siya kasi peke nga siya, hindi po peke siya. Pero mas maganda i-archive mo siya. Kung i-delete man siya ng Windows, ang gagawin extract mo na lang uli. Parang ganun. I-extract mo na lang uli siya. Kasi pagka hindi mo siya ginawa, laging dinidelete yan. Ilang beses na sa akin, pagka nag-i-install ako sa mga computer dito is, dinidelete niya to. So, parang gagawin ko, kukunin ko uli dito sa, sa PC ko yung mismong, eto. So, ganun lang yon. Kung i-download mo siya, download mo na lang dito. Hindi naman ganun katagal yan. 2 gig lang naman siya. So, parang after mo ma-download, yun na lang gamitin mo. Kasi pagka yung iba pang Windows, yun ang hindi ko na alam. Kasi wala na ako ibang ginagamit, kundi eto lang. So, yun lang. Send ko na sa'yo.